Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, bagyong Pablo tumama na ho sa kalupaan ng Bangaga, Davao Oriental. Evacuation naman sa mga apektadong lugar nagpapatuloy. Sa ganap na alas 4:45 ng madaling araw kanina, ang pinakasentro nitong bagyong Pablo ay tumama na sa malapit doon sa Baganga, Davao Oriental. Ilang bahagi ng Cagayan de Oro may baha na. Forced evacuation pinatupad naman sa Surigao. Senate President Juan Ponce Enrile nanindigan sa No to RH Bill. Mga Pinoy na positibo sa HIV/AIDS sumampa na sa mahigit 11,000. Sa negosyo, mga parol na gawa ho ng mga preso for sale sa loob ng Zamboanga City Reformatory Center. Alita si Baindag at chemical weapons ng Syria tiniyak na di gagamitin sa nilang mamayan. RMN News Nationwide. Haba naman ng pilang to. Kuya, ito ba yung pila para sa birth certificate? Dun sa Cubao! May NSO na ba sa Cubao? Sa Cubao na yung dulo ng pila! Nay! Dahil may e-commerce law, hindi na OA ang pagkuha ng birth certificate. One click na lang sa computer. Sen! Ang dali! Dapat ang mas madaling proseso ay para sa lahat. Dapat pantay-pantay. Ang inyong lingkod, Ramon June Magsaysay. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ng Martes na ngayon, Desyembre 4, 2012. Ito ang RMN News Nationwide ngayong umaga. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXKR 639 RMN Coronadal, DCRS 1179 RMN Sorsogon at DYHP 747 RMN Bacolod. Live international via www.rmnnews.com at WRMN, New York, USA. RMN News Nationwide. Tumama na ho sa kalupaan ng bagyong Pablo sa Baganga, Davao Oriental kaninang alas 4:45 ng madaling araw. Ngunit sa interview ng RMN kay Pag-asa Administrator Nathaniel Serbando, sinabi nito na sa kabila po ng paglandfall ng bagyong Pablo, napanatili pa rin ang lakas nito na umaabot sa 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong abot sa 210 kph habang kumikilos pangaluran sa bilis na 26 km per hour. Huling namatano ang sentro ng bagyo, 40 kilometers silangan ng eastern coast ng Davao Oriental. Dahil dito, nadagdagan pa manalawig ang nasa public storm signal number 3, partikular na ang Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Southern Cebu, Surigao del Norte kasama ng Siargao, Surigao del Sur, Dinagat Province, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Taligin, Bukidnon, Davao Oriental, Compostela Valley, North Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Davao del Norte kasama ng Samal Island, Signal
number 2 naman sa natirang bahagi naman ng Cebu, kabilang na ang Camotes Island, Iloilo, Guimaras, Capiz, Leyte, kasama yung Biliran, Negros Occidental, Davao del Sur, Sultan Kudarat, Zamboanga, Sibugay at Maguindanao. Habang signal number 1 sa Palawan, kasama po ang Calamian Group of Islands, Ticao Island, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Western Samar, Aklan, Antique. Mindanao naman ay ang Basilan, Sarangani at South Cotabato. Nagbabala naman ho si Servando sa mga residente na tutumbukin ang bagyo matapos itong maglandfall sa Davao Oriental, kung saan babadsagin ho ng mga ito ang Agusan del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental patungong Negros Oriental at northern part ng Palawan. Subalit ang mga pinakasentro nito, pagkatapos nito sa Davao Oriental, ito ay tatahak ng Agusan del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental. Ito ay dadaan malapit sa may southern part ng Negros, patungong northern part ng Palawan. At kahit na po ito ay tumama na kalupaan, mas lalong mag-ingat ang ating mga kababayan, maging handa, lalo na sa mga lugar na dadaanan pa, na magmatyag, maghanda at kung pwede lumikas na para maiwasan natin ang magiging matinding epekto nitong bagyong Pablo. Kung hindi po magbabago ang direksyon ni Pablo, ito ay inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi. Nagpatupad na ng force evacuation naman ang lokal na pamalaan ng Surigao del Norte dahil sa hagupit ho ng bagyong Pablo. Sa interview ng RMN kay Surigao del Norte Acting Governor Carlos Egay, mahigit 5,000 residente ang sa pilitan nilang inilikas, kung saan karamihan dito ay malapit sa dagat at ilog. Sinabi ni Egay na wala pang naiulat na casualties sa bagyong Pablo, kung saan nakatutok sila ngayon sa pagbibigay ayuda sa mga nasa evacuation center. More than 5,000 persons na yan So, spread out yan all throughout the province of Surigao del Norte. So, yung karamihan nandito sa Surigao City, yung mga nag-evacuate yung malapit sa dagat, yung malapit sa Surigao River at saka sa mga landslide prone areas. Wala pa naman kami natanggap na may mga casualties. Yung tinutukan namin ngayon yung mga sa evacuation center, at least makapabigay kami ng mga relief goods at saka maasikaso namin yung mga pangangailangan ng mga kababayan na natin na sa evacuation center. Samantalay sa kabilaho ng pagkakupit ng bagyong Pablo sa bahagi ng Visayas at Mindanao, wala pa namang naitalang casualty o mga nawawala. Ito ang kinumpirma ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos sa harap ng pananalasa ng bagyong si Pablo sa Baganga, Davao Oriental, kung saan naglandfall ito kaninang alas 4:45 ng madaling araw. Awa ng Diyos, wala pa naman tayo report na injury, missing or casualty o patay. Okay naman yung local government tayo nakapaghanda sila, kaya hindi rin sila nagkulang sa paalala. Si NDRRMC Executive Director Benito Ramos at Surigao del Norte Acting Governor Carlos Egay sa interview ng RMN. RMN Nationwide Report. Ilang bahagi ng Cagayan de Oro ang baha na. Kasama natin sa Balita Live si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Magdamag na ulan ang naranasan sa Cagayan de Oro City hanggang sa mga oras na ito. Simula kagabi na bumuhos ang ulan, mahina sa unang ngunit biglang lumakas ngayong madaling araw na naging dahilan ng pagbaha silang bahagi ng lungsod. May ilang kanal at creek na rin umapaw sa kahabaan ng Siam Rice Highway at J.I. Borja Extension. Ang ibang bahagi naman ng lungsod ay hanggang bukong-bukong ang tubig. Tahimik ngayon ang buong lungsod. Konting mga motorista lamang ang nakikita sa daan dahil halos hindi na rin makita yung kalsada dahil sa lakas ng ulan at medyo may kalakasan ng hangin. Malakas din ang ulan sa itaas sa bahagi ng lungsod at sa Bukidnon area na maaaring makaapekto sa posibleng pagtaas ng tubig sa ilog ng Cagayan de Oro. Ayon kasi sa Pag-asa Northern Mindanao, ang naranasang pag-ulan ngayon ay epekto na umano ng paparating na si Bagyong Pablo na inaasang tatama ang mata nito ngayong tanghali dito sa lungsod. Dahil dito, binalot ang takot ang mga residente, kaya naman tumiti pa ang bilang ng mga residenteng lumikas sa kanilang mga tahanan. Sa pinakahuling pala ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC ay may mahigit sa 4,000 mga pamilya na ang nasa mga evacuation center sa bilang na 21,283 na individual at ito'y patuloy pang tumataas. Ngayong umaga ay dineklara na rin ni CDRRMC Executive Director Mayor Vicente Imano na code red na ang lungsod kung saan forced evacuation na ang ginagawa ng lokal na pamahalaan. Kaya pinayuhan ang mga residente na huwag nang magmatigas at mag-cooperate na lamang sa mga otoridad. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo
nationwide. Mga eskwelahan naman binuksan sa mga nasa evacuees o sa mga evacuees. Kasama natin sa balita live si Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Report. Bukas ang malilikas sa pamilya ng Surigao ang iba't ibang paaralan at magsisilbing mga evacuation centers sa mga ito. Ito ang binigyang diin ni Surigao del Norte Schools Division Superintendent Dr. Evelyn Pitalvero. Inihayag nito may kautusan na siyang ipinabot sa mga school principals at supervisors na anumang oras bukas ang iba't ibang paaralan sa mga taong lilikas, lalo na sa pagdating ng bagyong Pablo. Kagabi, umabot na sa 200 individual ang lumikas sa Surigao Norte National High School at 80 families naman sa Season Central Elementary School. Sa Surigao Norte o Surigao State College of Technology, umaabot na rin sa 72 pamilya ang lumikas. Ang ibang evacuation centers ay kinabibilangan pa ng Barangay Washington Gym na may 147 families ang temporaryong naikisilong, Barangay Rizal 19 families. Surigao City Gym na mahigit 400 pamilya ang nagsilikas. Sa may Department of Public Works and Highways, may 100 individuals naman ang nagsilikas kagabi. Sa ilang high-risk area ng Surigao del Norte, naunang ipinatupad na ang forced evacuation. Inamin rin ng Philippine Coast Guard sa magitan ni Deputy Officer Eric Gumpal na may 80 na mga pasahero ang stranded sa ngayon dahil sa bagyong Pablo. Kasamo sa DXRS Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Po mga evacuees ay patuloy na nagdadagsaan o nadadagdagan dyan naman sa bagay ng Davao. Live wa dyan si Michelle Miral, RMN Davao. RMN Report. Nakalepo na at patuloy ngayon ang monitoring ng Disaster Risk Reduction Management Council ng Region 11 sa pagdating ng bagyong si Pablo. Sa latest report ng RDRMC 11, 433 na mga pamilya na ang lumipat sa mga evacuation centers. Sa latest report na pag-asa, itinaas sa signal number 3 ang mga probinsya ng Cambao Province, Davao del Norte at Davao Oriental. Nasa signal number 2 na rin ang Davao del Sur. Suspended na ang mga klase at pinatigil na rin ang biyahe ng mga passenger at chartered vessels sa Island Garden City of Samal. Nagpatupad na rin ang forced evacuation sa ilang mga lugar sa Davao Oriental. Samantala sa Davao City, deklarado na rin ang suspension of classes. Utos si Davao City Mayor sa Duterte Carpio, natutukan ng mga rescue teams lalo na ng Central 911 ang mga flash flood and landslide prone areas sa posibleng masamang dulot ng pananalasa ng bagyong Pablo. Sa mga sandaling ito, wala pang nakatalang casualties at ayon sa RDRMC 11, patuloy pa ang ginagawang preemptive evacuation sa mga apekadong lugar sa Region 11. Kasama sa DXD si RMN Davao, Michelle Miral, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ilang residente naman doon ho sa Butuan lumikas dahil sa magdamag na ulan. Kasama natin sa balita live, Romel Banges ng RMN Butuan. RMN Report. Madilim na paligid ang bumalot ngayong umaga dito sa Butuan City dahil sa magdamagang pagulan, bunsod na rin sa paglandpo ngayong umaga ni Super Typhoon Pablo. May kalakasan na rin ng hangin na mararanasan ng mga residente at nagsimula na umapaw mga tubig sa daan at mahigit 30 pamilya ay nasa evacuation center na. Kansilado ang klase sa lahat ng antas ng paaralan, pati na rin mga government agencies. Ito'y base na rin sa nalabas na executive order ni Mayor Junamante. Isang command center naman ang itinayo ng City Disaster Risk Reduction Coordinating Council upang masigurong ligtas ang mga residente, lalo na sa mga naninirahan sa gilid ng Agusan River dahil sa posibleng pag-apaw. Nakahanda naman ang mga rubber boat at gamit sa rescue operation, pati mga pagkain at relief goods na kahanda na rin sa may City Hall. Malakas na hangin at pagulan naman ang nararanasan sa iba't ibang lungsod ng Agusan del Norte. Samantala, naka-alerto naman ang lahat ng mga Municipal Risk Reduction Management Coordinating Council. Ayon kay OCD Director Gobinchong, aabot na sa 14,000 katao ang nasa evacuation center sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region. Kasama mo sa RMN Butuan, Ramil Banges, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sama sa iba pang balita, matili pa rin po yung tinatawag na No to Reproductive Health Bill. Ang posisyon niya ni Senate President Juan Ponce Enrile. Ito yung sabila ng mga banta na patatalsigin sa pwesto bilang Pangulo ng Senado sa oras na harangin niya ang butuhan ng RH Bill. Bunsod ito na naging pahayag naman ni Father Melvin Castro, Executive Secretary ng CBCP, Episcopal Commission on Family and Life, na natanggap sila ng report na si Enrile patatalsikin sa pwesto dahil sa matinding pagtutol sa RH Bill. Kaya naman balak kayo ng CBCP ni pagdasal sa Enrile upang maipanalangin na mapanatili siya sa pwesto bunsod ng pagkontra sa RH Bill. Nasa mahigit 11,000 na mga Pinoy ang may sakit na HIV/AIDS sa Pilipinas. Sa tala ng Philippine HIV and AIDS Registry, nasa 11,125 na ang may ganitong sakit sa ating bansa.
Nabatid na 60% naman ito o 6,701 cases ang natukoy mula ho noong 2010 pa. Noong buwan ng Oktubre, 275 ang bagong kaso ng HIV. Mas mataas kumpara ho noong Oktubre noong taong 2011. Karamihan sa mga tinamaan nito ay ang mga 31 na mga overseas Filipino workers na kanilang nakuha dahil sa pakipagtalik at ilang mga drogista na nahawa naman dahil sa hiraman ng kontaminadong karayom. RMN News Nationwide. Mga kasama, for sale na ang daan mga parol sa loob ng Zamboanga City Reformatory Center na pinagmamalaking gawa mismo ho ng mga preso. Nasa 15 pesos ang presyo ng pinakamalit na parol habang nasa 2,000 pesos naman yung pinakamaganda at pinakamalaki. Yari sa kawayan, cellophane, dayami ang ginamit ng mga materyales, subalit tiniyak namang matibay ang paggawa sa mga ito. Ang pera na kinikita ng mga preso ay siyang ginagamit nilang pambili ng mga sabon at iba pa mga personal na gamit nila sa loob. At kung makakarami raw ng benta, iniipon naman nila para may maibigay sa kanilang pamilya. RMN News Abroad. Sa Syria, biglang bawi si Syrian President Bashar al-Assad kaugnay sa stockpile na chemical weapons sa gitna ng 20 buwan ng civil war sa nasabing bansa. Depensa ng Foreign Ministry, hindi gagamitin ang chemical weapons laban sa sariling mamamayan nito. Ito ang pahayag ng Kampo ni Assad kasunod ng banta ng Amerika na ang paggamit ng chemical weapons ay may tuturing na red line para gumawa ng kaukulang hakbang laban sa Syria. Una rito'y iniulat ng US at European officials na nagkakaroon ng paggalaw sa chemical weapons ng Syria at pinangangambahang gamitin ito sa mga nag-aaklas laban kay Assad. Mga kasama live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide ngayong Martes, December 4, 2012. Sa mga taga Bacolod, maligayang Pasko ho. Susunod na dyan sila kasama Agnes Apostol at Serge Santillan sa RMN News Diretso Balitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Kasama nyo ho sa serbisyo publiko. Ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Uberas. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Sa pagsilang ng buong bansang pagsasama. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News Nationwide.